Nagdadap po ba kayo? Ako kasi hindi pa. Yun. Honestly po, sabi nga ni Ate Nisha kanina, nagkasalubong kami, kung natulog daw ba ako. Kasi nakalive pa ako sa TikTok hanggang kaninang madaling araw. May short story lang ako. Bakit ako nandito sa harapan niyo ngayong araw? Since it's Maya ang naka-assign ngayong araw na to, ako po ay napiling mag-speak today. Actually, napaka-out of nowhere po dito. Last September, nakasalubong ko lang po si TJ sa pinto. Hindi ko alam magdumaan pa ako dun. Yun, yung aming president na si TJ. And he asked me, kailan daw ako huling nag-speak? Sabi ko, 2 years ago na ata, kasi hindi ko na siya sure. Pero ang natatandaan ko na lang is, late month din siya kasi birth month ko ang October. Kasi sabi ko pa nga noon, sabi ko, ito yung birthday gift ko kay Lord. Hindi sa sarili ko. Ngayon naman, ito yung anniversary gift ko sa parents ko. Wait lang. Sabi, inubos ko na kagabi lahat ng iyak ko. Sabi ko, kailangan ko na ubusin para bukas hindi na ako iiyak. Akala ko naubos na hindi pa pala. Ayun. And yun nga, sabi niya nga, sabi nga niya, diba 2 years ago na. Tapos sabi ni TJ, sige, ikaw na ang mag-speak. Ikaw na mag-speak sa late month sa Maya. Pwede na ulit yan. Kasi 2 years ago na daw pala ako nag-share ng message. So yun, na-post ako saglit. Hindi ako nakasagot agad. Tinitigan ko lang siya. Sabi ko, parang napag-isip ako, ha? Ako? Baka nasa isip ko nung una, baka nagsasawa na yung mga tao sa akin, lagi nila akong nakikita. Sabi ko, baka hindi nila ako pakinggan or what, ganyan. Pero, sabi ko, sige, go. Di ko pa alam kasi yung topic doon, kaya sabi ko, sige, go. Go lang. Yeah, pero deep inside, ang lakas na naman ng kawag ng dibdib ko. Tapos yung nasa isip, ang tanong ko, dapat ba nililip ko? Kaya ko ba? Lord, bakit ako na naman? Ako talaga, ako all Maya. Parang gano'n, kasi dami-dami ni Maya. Pero bakit ako na naman? Sabi ko, iiyak na naman ako doon. Ayun, sabi ko, mahala na nga, matagal pa na nga, hindi ko ba naiisipin. Yun, hanggang sa binigay na yung topic, nagulat ako. Kasi ang title, Driven by Faith. So, nung umuwi ako, sabi ko, alam mo ba mag-i-speak ako? Ang title, Driven by Faith. Sabi ko, anong ibig sabihin nun? And then, ayan sa ating girl. Kunyari, hindi alam. Siyempre, di ba pagka may binigay sa'yo isang topic, parang iniisip mo, ano yung bayan ng mga words na yun? So, parang iniisip ko, driven. Parang ano yung nagpupush sa'yo, ganyan. Parang, ayun yung naano ko. Yeah, sorry sa mga iyakin ko, mabababaw ang luha, maganda na po yung tissue. Feeling ko hindi matatapos ko ng mga iyak. So, yun. Sinasabi ko lang pala sa isip ko yun, na dead na lang, okay lang na ako. Na matagal pa. Pero each day, since sinabi ni TJ yun, I've been tested. Prayer and fasting started. Actually, ang like yung sinasabi sa mga nag-graduate na nililig ko. Alam nila yon na kompleto ako ng devotion. Pero bakit simula na pumasok yung October, hindi kami masyado nakakapag-meet. Hindi ko alam kung bakit at hindi ko alam kung yung purpose ng Lord. Pero yun nga, kaya ako nasabi na I've been tested. Maraming challenges, maraming pagsubok. Ano pa lang, actually sa prayer and fasting pa lang, pinili ko yung schedule na
6 a.m. to 12 p.m. Sabi ko, ay, naisip ko pa nga nun, may ano ko, hindi mo kinaya. Ang taas ko. At nana. Ayun, sabi ko, nasa na ako. Kaya sa prayer fasting, sabi ko, ay, 6 a.m. to 12 p.m. yung pipiliin ko kasi hindi naman talaga ako kumakain. Akala ko lang pala yun. Kasi dahil nasa prayer and fasting tayo, masusubok tayo. Pag nagising ko parang kumukulong na yung tiyan ko. Hindi naman ayun yung normal na araw ko. Hindi ganun. Sabi ko, Lord, ano ba to? Parang kaya ko ba? Tapos tubig lang. Ganyan. So parang, sige, yes, man. Lord, kaya ko to, kaya ko to, nagagawa ko nga dati. So, imposible ngayon. Ngayon pa na naka-prayer and fasting. Tapos, itong si Alexa, favorite kasi yung Alexa na lapitan ko magpapabukas ng pagkain. Kasi hindi ko alam na bawal. Tsaka syempre, pamangkin mo, ganyan. So, papabukas niya. Pag ayaw niya na ipapakain niya sa akin. Yung naka-prayer and fasting, tapos tubig lang. So, parang maraming mga instances na tested ka. Basta ano po kasi yan. Matik yan pagka nagising ako, ang gagawin ko, hawak ko yung cellphone ko, so magde-devotion ako. Pero ngayon ang nangyayari, pagkagising ko, tulala ako. Parang nag-iisip ako na parang, ano kaya meron ngayong araw na to? Hanggang hindi na ako nakakapag-devotion. Pero praise God, dahil nasa prayer and fasting, meron tayong yung devotional na is nakakapag-devotion pa rin ako through doon sa ating guide. So yun. Wala pa tayo, di ba pa-start ka ba? Ayun. Yun nga, nagulat ako na driven by faith. Ano ba yun? Hindi ko alam. So then, dinedma ko muna kasi may 2 weeks pa naman. Sinasabi ko lang sa isip ko yun na matagal pa, pero each day nga, yun nga, I've been tested, prayer and fasting started. Tapos ang isa ko, ubo, sipon, lagnat. At hanggang ngayon, meron pa po akong ubo at saka sipon. So hindi ako nakapunta ng campus ministry. Which is sabi ko kay Lord, dahil free naman ako ng araw ng mga ganung oras, pupunta ako. Ayun po yung pinumit ko. Pero hindi po ako nakapunta. And 2 prayer meeting na po yung hindi ako nakapunta din. Ayun. Kala ko may sakit lang ako noon. Sabi ko, hindi naman din mapapansin eh. Pero knowing yung sa pagkakakilala niyo sa akin, may sakit man ako o wala, pupunta ako. Pero bakit ba hindi ako pumunta? Ayan, so yun nga, akala ko may sakit lang ako noon. Pero after, sabihin ni Ate si Arlene sa prayer and fasting this week, na-miss na nila ako, na hindi na nila ako nakakasama, na hinahanap daw ako ni Pastor. Dahil nga, 2 weeks na akong wala. Doon ko na-realize na, in denial pala ako. Umiiwas pala ako. Takot pala ako. Kasi nga mag-i-speak ako. Takot ako balikan yung mga panahon na hirap. At ang daming nangyayari. Akala ko before, 2023 is a very challenging year. But no, 2024 is much more heavy year. Kahit ngayon, my life is not totally okay. At alam ko, lahat tayo may pinagdadaanan. That is why we are all here. At hindi hahayaan ng Lord na hindi ko maibahagi sa inyo kung paano ko napagtatagumpayan yung mga nangyayari sa buhay ko. The past few months, may lagi ako sinasabi, naging favorite line ko ni Chloe. At ilan sa mga taga-Flatway, alam tong line na to. Monday pa lang, sinasabi ko na sana Sabado at Linggo na, ayoko na sa earth. Gusto ko na sa church. Ayan yung lagi kong sinasabi. Why? I'm so weak Monday to Friday. Kasi, ito na yung mga tayo na totally walang makasingin sa'yo, walang nagbabantay sa'yo. And every day na battle is sobrang hirap. Pero pag sad-sad, ito yung nagpapalakas sa akin. Di ba kung makikita nyo, hindi ako nagdalaw, hindi ako nagdalaw kasi naniniwala ako na ayan yung mga araw na kailangan kong ibalik yung mabutihan ng Lord sa buhay ko ng Monday to Friday. Yun. Yun nga, kasi nga sad-sad, ang alam ko,
po, it's all about God. It's all about Him. So how faith drives our life? Paano kumilos ang mga paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko at kung bakit ako nandito sa harapan niyo for God's glory. Tayo po'y manalangin. Lord our God, be with me throughout this message. Ang kabutihan at ang pagmamahal mo ang aming masumpungan. Let your Holy Spirit lead me. Let your wisdom and knowledge be with me. I love you, Lord, always and forever. Ikaw ang makita nila, hindi ko ako. Amen. So yun, let's read again the verses from Lucas 17:11 to 19. Sabi dito, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, tumakat na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay Samaritano. Hindi ba 10 ang pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos? Kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, noong unang binasa ko po ito, nag-chat si Teacher Resi. Tapos, minessage ko siya na, Teacher, wala pa akong nag-prepare. Parang ang hirap, parang ang bigat. Kaya ko ba? So, yun. Let me share to you kung ano po yung 4 na bagay na nangusap po sa akin throughout this message. Una, encounter with God. So, pasensya po lang wala akong nahandang PowerPoint kasi hanggang ngayon hindi pa tapos yung sermon ko. So, tingnan po natin kung paano tatapusin ng Lord. So, yun. Una po, encounter with God. Sabi ko sa verse 11 to 12, sa paglalakbay ni Jesus, papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa kalayuan. So habang naglalakbay si Jesus, sinalubong po siya ng 10 ketongin. Ibig sabihin, hindi po ito aksidente. Alam nila na dadating si Jesus. Kasi sinalubong di ba? Nagmamadali sila lapitan si Jesus para gumaling na sila. So, hindi talaga ito aksidente. So, kaya, yung mga nangyayari po sa buhay natin ay hindi po yan aksidente. Mabigat, masaya, mahirap, hindi po yan aksidente. Ito po ay isang uri ng encounter natin sa Lord. Pero gaya ng 10 ketongin, ganito po ang thinking natin. Alam natin, andyan lang ang Diyos. Pero dumidistansya pa po tayo sa Kanya. Kahit na alam natin na ang Diyos lang ang makakatulong sa atin. Ano po ba yung leprosy? Ito po ay isang uri ng sakit sa balat na nakakahawa. Di ba kahit sila mismo, hindi sila lumalapit sa Panginoon, kay Jesus. Kasi alam nila na possible na mahawa si Jesus. So tayo, ganito rin po tayo. Pagka po may mga nagagawa tayong kasalanan o mali sa Diyos, hindi po tayo talaga directly na talagang maglalapit. Diba? Meron po talagang wall, may distansya. At yung distansyang yun, ayun po yung mga nagagawa nating mali at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yun. Ito ay yung mga kasalanan natin, mga bagay na nagagawa o ginagawa natin na alam natin mali, pero patuloy pa rin natin ginagawa. Pangalawa, humility. Sabi sa verse 13, at sumigaw si Jesus. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Diba? Dito sa verse na to, diba? Inadmit nila na kailangan nila ng Panginoon.
Diba? We need God's help. Huwag na tayo magmatigas pa. At gaya ng may ketongin, kahit may hadlang, they know kung kanino sila lalapit. Alam natin kung kanino tayo lalapit. And they are eager na gumalit. So kung gusto natin, kung eager tayo na makaiwas, or malagpasan yung mga pinagdadaanan natin, lumapit tayo. I-humble natin yung sarili natin sa Panginoon. Diba? And kaya kung tayo po ay talagang gusto na magbago, alam po natin kung kanino tayo lalapit. Lumapit po tayo sa Panginoon. Pangatlo, response. Ano ang response ng mga ketongin? O ano yung mga magiging response natin? Sabi sa verse 14, pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila ay naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. 15. Nang mapuna ng isa, na siya'y magaling na, nagbalik siya, sumigaw ng papuri sa Diyos. Nang mapuna ng isa. Sabi 16, nagpadala pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyang? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Nung una ko itong nabasa, sobrang galungkot ako. Na parang, ako si Aling lang, 10 yung pinagaling na saktan. Ano pa kaya si Jesus? Diba? 10 yung pinagaling niya, pero isa lang yung nakaisip na bumalik. Kaya talagang hindi ko siya nagawa agad ng isang upuan. Kasi talagang, parang, ano habang binabasa ko siya, parang pakiramdam ko, isa ako dun sa siyang, na hindi tumugon, or hindi bumalik agad sa kanya. Nakakalungkot, 10 pinagaling pero isa lang ang bumalik. Nasaan na yung siyang? It breaks my heart. Minsan o madalas, ganito tayo. Ito yung reality ng buhay. Pag nakuha na yung gusto, nakakalimutan na magpasalamat sa Diyos or bumalik upang ibalik sa Kanya yung kabutihan niya. Hindi magbalik man lang ang kabutihan sa iba, hindi rin natin magawa. Diba? Hindi natin naiisip na binibless tayo ng Lord. Minsan nakakapagdagot pa tayo, hindi natin na-share kung ano yung meron tayo. Hindi naman niya hinihingi na ibigay mo lahat eh. Ang hinihingi lang ng Lord kung ano yung meron ka, ibahagi mo sa iba. Yun. Pero mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Pwede tayo maging gaya ng bumalik at magpasalamat sa Diyos. Ganun niya tayo mamahal. Marami siyang chances na binibigay for us para muli lang bumalik sa Kanya at ma-experience yung pagmamahal na meron siya sa atin. Last, go, be a living testimony. Sabi sa verse 19, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ngayon, na-experience natin ang kagalingan at kabutihan ng Lord sa buhay natin. We must go and tell the good news. Tell everyone kung paano siya kumilos sa buhay natin, kung paano siya nag-provide, kung paano siya araw-araw kumikilos, maliit man o malaki sa buhay natin. Na kung sa atin ay nagawa niya ito, ay gagawin din niya sa mga taong nangangailangan sa Kanya. Ayun po yung 4 na nakita ko dito. At pakiramdam ko kung bakit ako natatakot harapin yung 4 na to. Kasi kailangan mong balikan, kailangan mong i-share sa inyo kung paano siya kumilos sa buhay ko this past 2 years. So yeah, let me share to you my life testimony. Kung paano ako pinos yung pananampalataya ko to be more dependent to Him this last 2 years as a Maya up until now. Last 2023, kagaya yung sinabi ko kanina, akala ko yun na yung worst. Bakit? Wala akong joke pero nag-broken hearted ako. Bakit? Friendship has been tested. May mga kaibigan ako, syempre siguro ganun talaga. Pagka hindi tayo nag-iisip ng mga ginagawa natin, ngayon sinasabi
So, kailangan maging careful tayo. Sa lahat ng sasabihin natin, lahat ng mga bibitawan nating salita, kailangan po natin yung pag-isipan. Isa po yun sa mga natutunan ko. At isa po sa mga naging gabay ko nun is yung may dalawang tao magsabi sa akin. Una, si Mama. Sabi niya sa akin, nung nakita niya akong umiiyak at tayo, sabi niya, wala anak eh. Ganyan talaga. Ganyan ang buhay. Pero kasi ikaw mas matanda, ikaw mas nakakaunawa, intindihin mo. So, ng mga time na yun, wala naman akong hatred sa kanila. Thankful ako doon kasi nung mga time na yun, ito rin yung reason kung bakit ako natutulog, kung bakit hindi ganun kabigat siya. Pero masakit. Pero hindi lang ganun kabigat kasi kasama ko ang Diyos. Bago pa mangyari yun, all the devotions are about betrayal. And kung kanino ka dapat kakapit. At yun kung kanino ka dapat dedepende at sasaktan. Naalala ko yung sinabi ni Ate Kari, we only have one audience. Doon ako na-remind ng Lord, kasi kung babalik ako yung lahat, babalik ako lahat ng masasakit na sinabi nila. Hindi ako nagalit sa kanila. Pero lahat ng yun, sinisi ko, sa sarili ko. Bakit ko nga ba nasabi yun? Gusto ko binitawan yung mga salitang yun. Bakit ko ginawa yun? So, ang una parang sinuturo sa akin ng Lord na nung mga time na yun is to forgive myself. Patawarin natin yung sarili natin sa mga nagagawa natin mali. Diba? Hindi para sisihin sa iba, kundi para mag-reflect sa sarili natin eh, hindi tayo perfecto. Nung time na yun, I was lost. Sabi ko, ayoko na magsimba. Tama yung sinasabi nila, naglilingkod ako, pero my life was not, alam mo yun, hindi pleasing, hindi glorifying sa Lord. So, bakit ako magsisimba? Ito yung nakikita nila. Pero alam niyo po kung yung sinabi ng Lord, anak, gagamitin ko ang story mo to tell everyone na hindi lahat ng pinagdadaanan mo kailangan mong sumuko. Kailangan mong lumaban. Lumaban hindi para sa sarili mo, kundi lumaban para sa pangalan ko. To glorify my name and to stand on my name. So, nung mga time na yun, as in talagang, sabi ko, Lord, alisin mo yung galit, alisin mo yung ines, huwag mo hayaan na magalit ako sa kanila, huwag mo hayaan na lamunin ako ng galit. Pero thankfully, hindi talaga ayun yung naramdaman ko. Noong mga time na yun, I was praying, I was worshiping, I was praising Him. Kasi talaga parang akong baliw. Kasi nung time na yun, meron akong kwarto nung time na yun. Bumukod ako nung time na yun. So ako lang mag-isa sa kwarto. Kasi nung time na yun, talaga nakaluhod ako, nag-praise and worship ako. Sabi ko, Lord, wala ko yung malalapitan. Ikaw lang yung makakatulong sa akin. Isip ko to, parang tulungan mo ako matawag yung sarili ko, tulungan mo ako tumayo. Ganyan. Tapos, hanggang sa parang pinaturuan ako ng Lord na anak, hindi lang naman sila yung magmamahal sa'yo. Yung pagmamahal mo, yung pagmamahal ng mga tao ng paligid sa'yo, pamilya mo, kaibigan mo. At yun nga, ay pagtagumpayan ko naman yun. Hanggang sa parang pinalitan ng Lord yun na bumawi naman ako sa family ko. Kasi nung time na yun, I was so focused to other people. Na nakalimutan ko na ng first ministry ko pala is family ko. Hanggang sa sinasabi ng mga kapatid ko na nandyan sila for me. Na yung takot ko pala na hindi ako maintindihan kung ano ang paligid sa akin, pali pala. Kasi pamilya ko pala yung number one supporter ko. Na nandyan sila for me, na susuportahan nila ako, na andyan sila para magmahal sa akin. Na despite of parang negative sides ko, nandyan sila for me. Na sila yung unang tatanggap sa akin. Diba? Kasi everyone, pag may mga nasabi ka sa mga tao na paligid sa'yo, automatic iwanan ka nila. I-hate ka na nila, pero yung family mo, sila yung unang tatanggap sa'yo. So, nung time na yun, bawi sa family. No regrets. Before 2023 ends, meron na naman bagong pagsubok. Actually, nung 2023 ko na-realize na, ay, kailangan ko pala talaga ng partner. Kasi sabi ko nun, may mga bagay pala talaga na hindi, meron pala mga bagay sa buhay natin na pangkaibigang story lang, na doon mo lang ina-open, at meron pang care group lang, at meron pang partner lang. Partner which is
yung mapagkakatiwalaan mo. So, ibig sabihin, nangyari yung bagay na yun kasi may in-impart ng Lord sa akin. Diba? Kasi ganun ko mamahal yung mga tao na paligid sa akin. Matikit lang yan sa akin, minamahal ko na agad. Kaya parang sabi ng Lord, hindi naman niya sinasabi na baguhin ko yun. Ang sabi niya, huwag kong ibigay lahat. Magtira ko sa sarili ko. Kaya ganun ako kawasak kasi binigay ko lahat. So yun, 2023, na-diagnose ng cancer yung tito ko. Yung kapatid ni Papa. Sabi ko, Lord, ano na naman to? Parang tumatayo parang ako ng panibago Kasi ito na naman. Pero Lord, hindi ako mangangamba. Hindi ako matatakot. Kasi naniniwala ako na binigay mo to kasi may plano ka. Magtitiwala ako, mananalig ako sa'yo, iluluhod ko to sa'yo. So yun, bago siya dumating, kasi nung tito kasi malaking bagay yun sa akin. Siyempre, pag tatay mo, pag disciplinary yung tatay mo, close ka ba sa tatay mo? Diba? Hindi naman. So, yung tito ko, siya yung nag-i-spoil sa akin. Pag may kailangan ako, kahit hindi ko naman hinihingi sa kanya, binibigay niya, ganyan. Doon ako sa tito ko nagrara. Kaya parang natakot ko agad, Lord, bakit si tito? Ang bait-bait ng tito mo, dami mas mga ugali niya, pag hindi mo lang yun. Diba? Parang, sabi ko, ang hirap, kung kayo tao malapit sa'yo yung mawawala. Diba? Pero hindi ay iniisip ko, sabi ko, Lord, naniniwala ako sa'yo. Healing. Everyday prayer ko, healing. Nasa abroad ko siya noon. Ngayon, kung babalik siya dito, gusto niya umuwi. Kasi parang iba na yung nararamdaman niya. Kasi sabi ko ng doktor is, ang sabi ng doktor is, much better na makasama mo yung family mo. Pagkausap ko niya, hindi ako pwede umiyak. Hindi ako pwede panginaan ng Lord. Kasi pakiramdam ko, sa akin siya kumukuha na lang sa loob. So every time, parang kailangan kong pigilan. Tapos ayaw niya ko pa sabi, kaya ako nahihirapan dito. Ayaw niya pa ito sabi yung kila mama. Sa akin niya ako sinabi. Sabi ko, kayo ba? Parang ayaw ko yung pressure, kaya ko ba yung ganyan. Kasi parang naano rin siya na baka hindi naman malala ko ba. Pero yun naman, sabi ko, so wala ako nang sabihin kasi bigat na. Parang, kahit gabi-gabi ko siya iluwag sa Lord, hindi kaya nang ako lang. Kasi family battle ko So, may opportunity ko daw ba ng Lord? Ito yung lagi yung sinasabi. Na yun nga, natutong mag-pray yung papa ko, nag-devotion na yung papa ko, kasi kailangan namin nilapit sa Lord Kahit yung family namin, di ba? Parang, alam mo yung mga unexpected, may mga pangyayari talaga sa buhay natin, na doon tayo pinapatutal ng Lord, at doon yan tayo ina-encourage na mas lumapit sa Kanya. Diba? So that time, every day, ay din pa uwi na nga siya, sabi ko, nahihiya ako sa tito ko, wala siyang tutuluyan. Kasi sobrang loving niya, wala siyang tira sa kanya. As in, may sakit siya, wala siyang people, wala siyang kahit na uuwi siya, wala siyang tutuluyan. And yung bahay namin doon, hindi naman totally okay. Kasi nga, parang may tambak, may sobrang gulo niya. So sabi ko, ngayon lang ako babawi. Diba, nakasalod ko, ngayon ako babawi. Feeling strong, feeling mayaman. Sige, pagawa. Diba, parang, sige, pagawa tayo kasi pera lang yan, kikitain yan, kakainin yan, binigyan yan. So, hirap dito, hirap doon. Kasi gusto kong tumawag sa dito ko. Kasi hindi ko alam kung kailan ko naman ako kasama. So, kanabi ko, pera lang to, kikitain ko. Kailangan ko balik sa kanya yung tulong na binibigyan niyo sa akin. So, pagawa dito, pagawa doon. Dumating siya. Nang okay na yung bahay. Diba? Pero sobrang selfless talaga ng tito ko. Kasi sobrang init doon. Sabi ko, hindi na kinaya ng budget ko. Wala na ako ulit. Hindi ko na pa-aircon. So ngayon, umuwi na lang ako. Galing ako na retreat from Tagaytay. May aircon na. Sabi niya, naawa kasi ako Kasi ako nga naiinita paano mapakaya. Diba na parang ako pa rin yung iniisip niya. Diba? Tapos parang sabi ko na, grabe Lord, parang ngayon ko na-realize na, oo nga, hindi ko dapat pinukulong yung sarili ko o hindi dapat ako maglimot sa pagmamahal sa iba. Kasi yung mga tao pala nakapaligid sa akin, nag-uumapaw na yung pagmamahal nila sa akin. Tapos, eto na. Akala ko okay na. Di ba? Ando na siya every day, every night. Naririnig
nahihirapan siya. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Parang, sabi ko, Lord, parang ginawa yung puso ko, parang pinupunit. Every time na naririnig ko siya na nahihirapan. Sabi ko, Lord, kasi talagang iniluluhod ko yun. Nagpa-praise and worship ako hanggang sa nakakatulog ako ng nakalapon. Sabi ko, Lord, pagalingin mo yung tito ko. Ganyan lang yung prayer. Lord, pagalingin mo siya, pagalingin mo. Hanggang sa, ito na. Hindi lang yung sagot ng tito ko yung challenge. Siyempre, dahil wala kang ipon. Nagpagawa ka. So, unexpected. Deadline na pala. Hindi ko namamalayan eh. Na deadline na pala. Kasi yung tito ko umuwi siya. Wala siyang ipon din. So, wala siyang hawak na pera ng paggamot, na pagganito, na pagganyan. Umuwi siya parang pagkano lang yung pera niya noon. Tapos sa kanya pa pinagkatiwala. Sabi ko, Lord, parang sobra naman yung... Nabuboost ako sa mga kasi nga pinagkatiwalaan ka. Kasi ito naman yung partner niya, hindi na nabigay sa partner niya. Kasi ugali niya yun. Nandun sa partner niya nagpapadala. Ganyan. Tapos parang, bakit ngayon sa akin? Sabi ko, Lord, ano gagawin ko? Parang, paano? Ganyan. So, ito na. Yung amount na hawak ko mismo, ayun yung amount na kailangan kong ibayad. Eh, sabi ko, Lord, ano gagawin ko? Huwag mo akong hayaan kapatid. Kasi, ang dali lang ihawak ko na yung pera. Masasolve ko na yung problem ko. Technically. Pero sabi ko, Lord, hindi akin to eh. Hindi ko pera to eh. Sa pagpapagamot ko ni Tito eh. Sabi ko, Lord, hindi. Help me, anong gagawin ko? Parang ganun ba? Lapit ako, kani-kani yung tao. Hanggang dumating ako sa point na, Lord, sabi ko, hindi ako pwedeng madismaya, hindi ako pwedeng magtatantang kung sa lahat ng taong nilalapitan ko. Kasi ako yung humihingi ng pabor. Pag naman sila umiti, kailangan ko maging thankful. Wala talaga, dumating na ako sa point na isasala ko na yung ATM ko. Kaya sabi ko, wala. Pag nasila na ako yung ATM ko, walang matitira sa akin. Sabi ko, Lord, saan ko gagawin ko? Gumiyak na ako, binabukas na yung deadline. Sabi ko, saan ang gagawin ko? Pray ako, pray. Ganyan, pray ako, pray. Tapos, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala, Lord. Sabi ko, kailangan mo ng grasya mo. Kailangan mo ng grasya mo. And it happens na yung word na yun, siya rin yung tumulong sa akin. Sabi ko, sa kinong halaga, pero hindi siya nagdarawang isip na tulungan ako. Pero pinangaralan niya ako na, yun nga, marami ako natutunan kasi tama yung mga sinabi niya. Totoo yung sinabi niya kahapon. Na may mga sinasabi si Tita na masakit, pero totoo, legit siya. Kailangan mo siyang tanggapin kasi para sa sarili mong growth yun. So kung may bagay kang kailangan gawin, pag wala ka, magtiis ka. Kung ano yung meron ka, ayun yung pagkasahin mo. Pero sobrang thankful ako kay Lord ko na parang kung sino pa yung hindi ko inaasahan, hindi nag-know sa akin. Talagang, sabi ko, Lord, thank you. Hindi mo ako hinayaan matel, gastusin yung pampagamot ni Tito, pero may pinadala ka na tao para gamitin na i-bless ako at magpatuloy. Kasi nung time yun, sabi ko, Lord, bakit sabay-sabay? Hindi ko kaya, parang kanino ko kakaapit. Kasi nung time na yun, ako lang nasa bahay eh. Ako single at yung tito ko lang eh. Sabi ko, Lord, single ako. Hindi ko dapat din ang problema to. Sabi ko, hindi ko immediate family to. Parang, hindi ko matatay. Sabi ko, parang gano'n. Pero bakit parang ako yung dapat maghihirap? Bakit ako dapat yung mag-alaga? Gano'n. Pero sabi ng Lord sa akin, sabi niya, anak, di ba? Sabi mo, you want to be more like me. Sabi mo. So ito yung sinasabi ko sa'yo. Mahalin mo. Kahit hindi mo mamahal ka, kailangan mo mahalin. Walang ibang mamahal sa kanya eh. Sino? So ikaw. Sabi ko, Lord, ano na to? Kaya ko pa ba? Ganyan. Hanggang sa parang gusto niya magpadala sa ospital. Nasunod-sunod ko yung isa, may palibago na naman. Hindi ko masabi sa kanya na wala na eh. Naubos na yung minahawak niya sa akin na pera. Yung kung problema siya.
Kasi tuwing na mga problema ko dati, siya yung nagbibigay. Kaya ngayon gusto ko, time na yun, ako naman, ipagparamdam sa kanya na hindi na kailangan ng problema. Alam nila mga magpapayaw, mga pamilya ko, na lahat sila inaaway ko na tulungan niyo ako, ganito, ganyan, gano'n, kasi hindi ko kaya, gano'n. Tapos, hanggang sa, kasi ayaw na nila eh, ayaw nila nilaban kasi sabi nila, mawawala na, ganyan, yung pa. Sabi ko, ilaban pa natin. Gusto mo padala sa ospital? Gusto mo yun? Sige, ilalaban natin. Ganyan. So, dinala siya sa ospital. Ngayon, nung habang nasa ospital na, doon ko na-realize, may dalawang uri ng healing. Physical healing and spiritual healing. Sabi ko, simula nung nasa ospital siya, sabi ko, Lord, hindi ko na kaya. Nahihirapan ako. Hindi siya selfish decision. Akala ko sa selfish decision na huwag siyang bitawan. Pero each day, bago siya ma-hospital, lagi niya sinasabi, pagod na ako, ayoko na. Lagi siya nagpipray. Tapos meron pang moment doon na narinig ko siyang sumigaw. Sabi niya, Lord! Ang lakas doon, pero nakakarinig. Pagpasok ko doon sa kwarto, lahat doon tulog. Yung lola ko, yung partner niya, tulog na tulog sa tabi niya. Pero sigaw siya ng sigaw. Sabi niya, Lord, Lord! Inong time na yun, sobrang hindi na siya diretso magsalita. Bulol na. Sabi niya, Lord, Lord! Sabi niya, salamat. Ganyan. Madami siyang sinasabi. Tapos doon ko na-realize na, Lord, ayaw ko pa rin bitawan eh. Lord, let your will be done. Doon ko lang nasabi yun, na Lord, let your will be done. No matter healing, ikaw ka bahala. Nadala siya sa ospital, hindi na talaga siya naging totally okay. Ngayon, gusto niya umuwi, ayaw kumain ng mga doktor. Pero sabi ko, ayaw nila mag-desisyon. Kailangan ko mag-decide kasi parang sa akin sila nagalit din yung sagot. Sabi ko, thankful din ako. Sobrang blessed ko talaga kasi habang pinagdadaanan ko to, hindi ko naman mabantayan yung tito ko na nagtatrabaho ako. Kaya sobrang thankful ako kasi work from home ako. So anytime na tawagin niya ako, anytime niya nandun ako. Diba kaya sabi ko, Lord, hindi ako pwede magreklamo. Ang dami kong dapat ipagpasalamat. Para sa kabila ng mga sunod-sunod na challenges, meron pa rin mga blessings na binibigay. So sino ako para magreklamo? Ang kaya ko lang gawin, Lord, ilugod sa iyo lahat. Iiyak sa iyo lahat. Kumapit sa iyo. Kasi wala talaga ako ibang pagkakapitan. Yung araw na gusto niya nang lumabas, kasi gusto na siyang tubuhan. And dami nagsasabi na pagka tinubuhan daw, mahirap na. Ganyan. Dito ko na-experience yung, ayoko ko pumunta ng ospital. May trauma ako, ayoko na pumunta sa ospital. Kasi parang feeling ko, basta ang bigat, ayoko na pumunta sa ospital. Kahit na-check up, hindi ko ginagawa eh. Kahit may sakit ako eh. Pero nung time na yun, pabalik-balik ako ng ospital, pabalik-balik ako ng mercury, pabalik-balik ako ng... Saka nakakita, alauna, alas 2 sa madaling araw, naghahanap ng bukas ng mercury, makahanap ko ng gamot. At yung mga gamot niya hindi biro, at tataas na ng mga dosage, at tataas ng ano. At everyday, sunod-sunod yun, walang araw na hindi namin sinusugod sa ospital. 3 a.m., 4 a.m., tapos parang ano ko yung, wala kang kalaban-laban, nasabihin na sa'yo ng doktor, wala, tayo na natin mawala yung sakit. Sabi ko, Lord, hindi ko naman kaya kunin yung sakit, siya yung nakakasunggap nun eh, ikaw na bahala. Sabi ko, Lord, andyan sa nung araw na bago siya lumabas sa hospital. Sabi ko, Lord, nakikita ko na yung hirap. Kasi hindi ko tawagin din ako, may tutubuhan lang siya, hindi niya, iyakan na kami. Sabi ko, Lord, okay na ako sa spiritual healing. Tanggap ko na hindi na kaya ng physical healing. Let go and let God. Ayun yung lagi ko sinasabi. Let go and let God. Ngayon, umuwi na siya sa bahay. Nag-work ako noon. Buti, walang work yung kuya ko noon. Kasi sobrang ang dami talaga mga blessings ng girl noon. Si kuya,
yung nag-asikaso ng pag-uwi ng tito ko. Ngayon, na pag-uwi niya, Kahit masakit, I was so happy. Bakit? Alam niyo ba nung habang binababa siya, may mga video ko na din. Ito kasi yung mga ayaw ko balikan, pero dapat balikan kasi ganito kabait ng Lord. Umuwi yung tito ko, alam niyo ba kung ano yung reaction niya? Pumalakpak siya. Pagkapalakpak niya, napaganyan yung kamay niya at napagano siya. Sabi ko, anong ibig niya sabihin? Sabi ko, Wala na, ganyan. Pero tuwan-tuwa siya na nakauwi na siya. pero hindi ko alam ay na pa yung huling araw na yun. Ngayon, Throughout that day, hindi na ako okay sa pagkatrabaho. Iba na yung nararamdaman ko, pray na ako ng pray, Lord, let your will be done, Lord, no matter what happen, ikaw na bahala, ikaw na, ganyan. ngayon, 10 p.m., tinawag ako ng tita ko. Kasi hindi nila napapasunod yung tito ko eh. Takot kasi sa akin. Takot kasi sa akin yung tito ko, so sa akin siya sumusunod. Tinatanggal niya na yung oxygen niya. So, nandun siya ng ospital, kailangan niya yung support ng oxygen. Kasi pagka wala yung support ng oxygen, unti-unti na lang, yun. Tinatanggal niya na paulit-ulit. So, kailangan ko bumalik yung paulit-ulit. Ano din sinabi niya, tawagin ko na sila mga pagpapa ko. Tawagin ko na sila. Wala akong nagawa. Tinawag ko sila, kasi hindi ko din nararamdaman ko eh. Eto na. Nung tinawag niya kami, Sabi niya, ayaw niya na, pagod na siya, ipag-pray na daw siya, kasi sinasabi niya po yun. sinesend niya siya ng Pag-pray niya na ako, aakit na daw siya. Eh, yung paulit-ulit niya na sinasabi. Tapos ang nagagawa ko lang is umiyak na umiyak. Pero nung habang nangyayari yung mga time na yun, alam ko ng mga kapitbahay namin kasi nandun sila. Iyak na kami ng iyak. Pero nung time na yun, we are humbly praising the Lord. Nagpa-praise and worship kami, kumakanta kami. Inaari namin yung buhay ng dito ko sa Kanya. And nung tinugtog yung kanta, actually, nung tawag na kami ng tawag ako, sorry. Kasi, biglang mawawala, biglang hihinga siya ulit ng malate. So sabi ko, feeling ko parang ayaw niya rin bumitaw hanggang hindi namin binibitawan. Kaya sabi ko, ulit, pinag-pray na siya ni Papa, pinag-pray na siya ni Mama. Nilapitan ko siya. Hindi ko na binitawan yung kamay niya. Sabi ko, sige na, okay ako. Promise, okay ako. Sabi ko, kasi nung time din na yun, nagbibili na siya sa akin eh. Yung pagdating parang niya, pinalabas niya lahat. Yung lola ko, yung tita ko. Pinalabas niya. Ang dami niya binibili sa akin. Sabi ko, ang dami niya binibili sa akin. Binibili yung lola ko, yung mga possible na mga dumating, ganyan. Binibili niya sa akin, ang dami niya binibili. Sabi ko, bakit ka nagbibili? Ikaw gagawa lahat niya. Hindi ko na kaya alam. Sabi niya, hindi ko na kaya alam. Salamat. Nalamahan kita. Ayun sinasabi niya. Hanggang sa, umiiyak na ako sa harap na. Sabi ko, ano sinasabi niya? Kasi every time na pumapasok ako doon, hindi ako umiiyak. Hindi pwede. Kasi pag-iinahan siya ng loob. Kaya talagang, pag-iiyak ako, lalabas ako, tapos papasok ulit. Pero kaya hindi ko na kinaya, umiiyak na ako. Sabi niya, pasensya na. Tama na yung yaban. Tanggap ko na. Tigil na natin to. Ganon. Basta, ikaw na bahala sa lola mo. Ganyan. Na papa mo, Ganun. Ang dami niyang ano. ngayon, kung nangyari na, ayun na nga, nag-praise and worship kami. Dumating yung kuya ko, kasi tinanggalan namin yung oxygen eh. Dumating yung kuya ko, binalik niya yung oxygen. Kasi sabi niya, ano tayo papapatay sa kanya? Tayo papapatay sa kanya. Paulit-ulit. Pero sabi ko, nahihirapan na siya eh. Tinanggal niya ulit. Ang kanta na natatandaan ko, lilim. Nung huli paghihinga niya, talagang wala. Talagang ang nasabi ko na lang noon, parang, thank you Lord. Makabutihan mo. Tapos na, in this spirit, thank you Lord. So yun.
The Lord is telling us to have faith in Him, to have a real and right relationship with Him, to obey and follow Him. Despite of every challenges sa buhay natin, magtiwala tayo sa Diyos. Let's be excited on how He will work amazingly sa buhay natin. Let's be positive about this. Kahit mahirap, kapit tayo sa Lord. Tayo ay humayo at ihayag ang kabutihan ng Lord. Let's spread love, not hate. To God all be the glory. Nasa panahon po tayo ng paghahandog ng ikapu.